Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras natin alas 4:09. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas! DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Umaga, Pilipinas! Araw na po ng Biyernes, Enero 2, 2026. Sa ulo po ng ating mga balita, 2 milyong pisong Christmas bonus ng mga kongresista itinanggi. Office of Special Assistant to the President walang alam sa listahan ng mga proyekto ng DPWH. Ayon kay Special Assistant to the President Anton Lagdameo, kalidad ng hangin sa Metro Manila naging acutely unhealthy matapos ang pagsalubong sa bagong taon. Bilang ng mga nasugatan sa paputok umakyat na sa higit 200. PNP nakapagtala ng 0 casualty, pagsalubong sa bagong taon generally peaceful. Mga pangalan ng bagyo ngayong 2026 inilabas na ng Pag-asa. Yan po ang ulo ng ating mga balita ngayong araw ng Biyernes, January 2, 2026. Magkarinigan pa rin ho tayo hanggang alas 6 ng umaga sa patuloy na pagtatanghal ng programang Magandang Umaga Pilipinas sa pangalan po ni Kuya Angelo Palmones. Gising na, bango na, kape-kape na. Di na ho holiday pero sa gobyerno ay wala pa rin pasok ngayon. Pero para sa ating private sector at yung mga hindi nakapag-leave, may pasok na ho. Nagising na ho, bango na, kape-kape na sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones. Ito po si Yuel Reyes. Magandang Umaga, Pilipinas! Magandang Umaga, Pilipinas! Balita! Live na live mula po dito sa 666 kHz sa Metro at Mega Manila. 18 relay stations ng DZRH mula DZRH Lawag 990 kHz, DZRH Zamboanga at gayon din po sa radyo natin FM station sa buong Pilipinas. Simulcast sa DZRH TV, DZRH News sa Facebook at DZRH News Television YouTube channel. Una sa ating mga balita. Magandang Umaga, Pilipinas! Inilabas na ng DOST Pag-asa ang bagong listahan ng mga pangalan ng bagyo para ngayong 2026 at ang posibleng pagpasok ng unang bagyo sa Philippine Area of Responsibility ngayong Enero. Kasama sa mga bagong listahan sina Ada, Basyang, Kaloy, Domeng, Esther, Francisco, Gardo, Henry, Inday, Josie, Quiapo, Luis, Maymay, Neneng, Obet, Pilandok, Queenie, Rosal, Samuel, Tomas,
Umbertoa, Venus, Waldo, Yayang at Zenny. Ayon sa pag-asa, mga pangalang ilan sa mga nabanggit ay nagretiro na matapos magdulot ng malawakang pinsala noong 2022. Sinabi ng pag-asa na isang bagyo ang inaasahang papasok sa bansa ngayong buwan na potensyal na dumaan sa Eastern Visayas o Caraga Region, ngunit posible rin itong lumihis palayo ng bansa. Samantala, patuloy na makakaapekto ang Northeast Monsoon o amihan sa Hilaga at Gitnang Luzon, habang easterlies naman ang iiral sa iba pang bahagi ng bansa. Kagabi nagpaulan ng amihan sa ilang bahagi ng Metro Manila at Cavite na nagresulta ng pagbaha sa ilang bahagi ng Quezon City, EDSA Aurora Tunnel northbound at EDSA P. Tuazon, parehong northbound at southbound. Dahil dito naranasan ang mabagal na daloy ng trapiko sa mga lugar na binaha sa biglaang buhos ng ulan. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:15, naging mapayapa sa kabuuan ang selebrasyon ng bagong taon sa Metro Manila ngayong 2026. Ayon kay National Capital Region Police Office spokesperson Major Hazel Asilo, nakatulong ng malaki sa pagpapanatili ng maayos at payapa na pagdiriwang ang pagpapakalat ng karagdagang pulis sa maraming lugar sa NCR. Batay sa report ng pulisya, nasa 2,177 personnel ang kanilang idineploy sa Bonifacio Global City sa Taguig, Ayala Avenue sa Makati at SM Mall of Asia Pasay sa pagsalubong sa bagong taon. Sa pagtaya ng pulisya, umabot sa 105,000 Pinoy ang sumalubong sa New Year countdown sa MOA. 82,000 sa BGC, 32,000 naman sa Ayala. Ipinagmalaki rin ni Asilo na walang pulis na naaresto ngayong taon dahil sa ano yung nasa Paranaque nung nakaraan na iniulat. Wala daw na aresto dahil sa indiscriminate firing. Meron yan, di ba, nung nakaraan. Pasay ba o Paranaque? Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Samantala, umabot naman sa 235 kaso ng firework-related injuries ang naitala mula December 21 hanggang January 1, 2026. Sa datos ng Department of Health, mas mababa ito ng 42% kumpara sa naitalang 403 kaso sa pagsalubong ng taong 2026. Gayunman, inaasahan pa rin 2025, mas mababa ho noong nakaraang taon. Gayunpaman, inaasahan pa rin na magdadagdagan ng bilang dahil patuloy ang surveillance ng DOH hanggang January 5 o araw ng Lunes. Tama. Pinakamarami sa mga nasa bugo ng paputok ang edad 19 pababa, na umabot sa 69% at 31% naman ang edad 20 pataas. Karamihan din sa mga biktima ay hindi matukoy kung ano ang paputok na nakapinsala, sunod ay dahil sa boga at 5-star. Bunsod nito, paalala ng DOH sa publiko, kung may paso o sugat dulot ng paputok, agad na magtungo sa ospital para agad na mapagamot at makaiwas sa banta na dala ng nakamamatay na tetano. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:18, may mga nasugatan ngunit walang naitalang nasawi dahil sa ligaw na bala sa pagsalubong sa bagong taon. Ayon kay Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., naging mapayapa ang selebrasyon sa bagong taon dahil na rin sa pagde-deploy ng higit 67,000 pulis sa mga transport terminal at pangunahin lansangan sa buong bansa. Sinabi ni Nartates na nakapagtala sila ng 8 kaso ng stray bullet mula December 16, ngunit walang naiulat na insidente ng ligaw na bala sa Metro Manila sa mismong bisperas ng bagong taon at sa unang araw ng Enero. Kabilang sa kaso ng stray bullets na naitala naman sa labas ng NCR ay sa Bulacan, kung saan isang lalaki ang tinamaan ng bala sa balikat habang nakikipag-inuman sa ilalim ng punong mangga. 2 insidente rin ng ligaw na bala ang naitala sa San Jose del Monte City at sa Baliwag, Bulacan, at isa sa Cainta, Rizal, kung saan isang lalaki ang tinamaan. 4 naman ang naaresto na sa pagpapaputok ng baril sa pagsalubong sa bagong taon. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas!
Sinalubong ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang bagong taon sa pamamagitan ng panawagan para sa pagdinilay, pagkakaisa at patuloy na pagkilos tungo sa mas makatao at maayos na bagong Pilipinas. Sa Facebook post ni PBBM, hinimok nito ang mga Pilipino na magbalik tanaw sa mga naging karanasan sa buong taon ng 2025 at magpatuloy sa 2026 ng may malinaw na direksyon at pag-asa. Pagbibigay din ng Pangulo, ang pamansang progreso ay nakabatay sa pagtutulungan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Kasabay ito, magpapatuloy rin anya ang gobyerno sa pagtupad sa kanilang tungkulin para sa mas progresibong bansa. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Iniimbestigahan na ng Philippine National Police ang nangyaring pagsabog sa isang residential area sa Barangay 227 sa Tondo, Maynila ilang minuto lamang matapos ang pagsalubong sa 2026. Ayon sa mga otoridad, alas 12 GIS ng madaling araw nang bigla na lamang makarinig ng malakas na pagsabog ang mga residente na umano'y o nanooy masaya pa ang nagdiriwang ng bagong taon. Nasa 3 kabahayan at 5 pamilya ang nadamay habang napinsala rin ang isang tricycle at isa pang motorsiklo. Bagaman walang napaulat na nasugatan, isang matandang lalaki na nagmamay-ari ng isa sa mga apektadong bahay ang dinala sa ospital dahil sa trauma mula sa nangyari. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang investigasyon para matukoy kung anong klase ng paputok ang ginamit sa nasabing pasabog. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Good morning, good morning, good morning. Alas 4:21 na ho ng umaga. Mga misis, sa may araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho abay dalian sa germ sa katawan nila? Para labanan ang amoy araw at may pawis, gumamit ng Shield Pad Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Pad Soap. Galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Number 1. Mag-laundry day today ha. Kunot mo ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. Ba't pampahirapan ang self ko sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stay Away formula, tanggal na matitindi mancha based on tense at chocolate, modern salmon and cotton. Gawa po ito ng ACS. Magandang umaga, Pilipinas! Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ipanumpa ko na nga kitang duha magtiunay sa atong agugma. Abi mo kita magkadayo na kaysa gugma ko nanumpa ka. Kalit gibiyaan ikaw nga naghilang. Maunang dagway mo kung sasamin daw mabuak. Kay gikumot-kumot Hi, good morning ho, good morning, good morning. Happy New Year pa rin ho ang ating pagbati ngayong Enero 2, 2026. Kamusta ho kayo? Kay gikumot-kumot Nakabawi na ba ng tulog at nakapagpahinga na ba? Medyo pagpasensyahan nyo na ho yung boses natin. Kalagitnaan, bigla akong namamalat. pa ko na. Pero malamig pa rin ho ang panahon na ating aasahan. Ayon nga ho sa DOST Pag-asa, magpipik pa yan ngayong January. At mas magandang bumunta ngayong mga ganitong panahon kung gusto nyo maabot yung o maranasan yung malamig na panahon sa Tagaytay City, sa Cavite at Baguio City naman. Ay ngayon ang best season, best month para pumunta, mga January, February.
pagdating ng March, babalik na ulit yan sa dati. Ano ho? Sa mga nagbabakasyon at babalik pa lang sa Metro Manila, ingat-ingat ho sa inyo pong mga biyahe. Sa mga susunod na araw, makikibalita tayo sa iba't ibang mga terminal, mga pantalan sa buong bansa. Kaugnay naman sa kanilang kahandaan din, may mga naka-duty pa ba na alalay sa ating mga motorista. Nagulat tuloy ako dun sa balita ho natin kanina. Sabi ko, is this true stone? Totoo ba to? Wala raw na italang in kaso ng indiscriminate firing ang Philippine National Police dito ho sa National Capital Region. Baka ang tinutukoy dito ni NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo ay nitong pagsalubong lang sa bagong taon. Pero throughout the holiday season ay may mga naaresto, ano po. May sibilyan at meron ding police dito ho sa Paranaque, hindi pala sa Pasay. Dito ho sa Paranaque. Pero baka itong binabanggit ni Major Asilo na kaso ng walang naitalang kaso ng indiscriminate firing ay baka nitong salubong lang, salubong 2026, mga 11 PM siguro onwards, ganun. Kay Sir Arnold Estereja ng DepEd General Trias, ang EPS ng DepEd General Trias sa Cavite. Good morning, Sir Arns. Happy New Year sa'yo. Ganyan din kay parang Mon Samson ng Manila Bulletin. Good morning. Happy New Year at kape-kape na. Sa mga nakatutok sa atin, sa mga suki natin sa ating live stream sa Facebook at YouTube, Michael Andrew Castro ng Santa Maria, Laguna, good morning. Marife Palisok, Naimbag ang Bigat, Nathaniel Pasion ng San Mateo, Isabela, good morning po, good morning. Ngayon din kay Melvin Cabato ng Pasig City, good morning sa iyo, good morning. Padala ho kayo ng mga mensahe sa atin hong text line. Bukas na bukas at buhay na buhay pa rin po ang ating text line, 0919-282-6485. Di po ang ating text line ay 0919-282-6485. Kalit gibiyaan Ngayong araw ho, Enero 2, ay simula na rin ng wala namang sinabing ano, 'di ba? Ipagpapaliban muna. Dahil ilang beses na nga itong pinagpaliban. Kausap natin kahapon si ASEC ASEC Marcos Lacanilao ng LTO. At tuloy na to ngayong araw. Yung e-bike ban, e-trikes, e-bike sa mga pangunahing lansangan ho sa Metro Manila. Ngayong araw baka akalain ho ninyo pwede pa rin ha. Sisimulan na ho ng Land Transportation Office ang LTO ang pagsita sa mga bibiyaheng e-trikes at e-bike sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Kasama na ho dyan ang Ipanumpa ko na nakitang duha EDSA, Epifanio de los Santos Avenue. Gayon din ho ang C5 Road, Rojas Boulevard. Ito hong kahabaan ng Rojas Boulevard. magkadayon. Kasama ba dito madaling araw? Dapat mahigpit na binabantayan din. Walang NCAP sa mga yan dahil wala naman silang registration Pero napakadaming mga biyaheng e-bike dito sa Rojas Boulevard pag madaling araw. Ganyan din ho sa Quirino Highway o Quirino Avenue to Magallanes patungong South Luzon Expressway. Yan daw po ay bawal na bawal. Bahagi pa rin ho yan ng mas paghihigpit ng LTO para sa para sa safety ng bawat isa ho. Alam nyo ho, yung
e-bike, e-trike, hindi naman talaga dinisenyo yan para sa highway. Kaya yung mga maliliit na sasakyan pa nga lang, katulad nung gamit ko ngayon, parang Ray, na Toyota Race, may kaliitan yon. Pero pag sinabayan ka ng mas malalaking sasakyan, mararamdaman mo umuuga. What more pa kung what more pa kung e-bike o e-trike. Kaya simula ho ngayong araw ay mahigpit nang ipatutupad ang e-trike at e-vehicle ban o e-trike e-bike, yung e-vehicle hindi. Yan ay may special provisions sa batas. Kaya maganda gumamit ngayon ng e-vehicle. Pero hindi e-trike at hindi yung e-bike. Yan ay bawal na simula ho ngayong araw. Pero pwede ho yung pwede yung tatawid ka lang. Yan naman yung sinabi ng mga otoridad ho natin. Ano po? Sa dakong kamot, ang dukhan mong pagkadako, dako sa gugma. Gikumot-kumot, 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 gikumot-kumot. Sa mga nakatutok sa atin, suking-suki na si Miss Evan lang ng Las Vegas. Good morning mula po dito sa Pilipinas. At happy New Year po sa inyo. Kay Johnny Estanislao, pagbati sa Estanislao family ng 13 Martires City sa Cavite. Good morning. Kay Raimundo ng Montalban at Mario Reyes ng Mabiting, Batangas. So far, ang ina-announce pa lang ngayon ay Metro Manila yung pagbabawal ho sa e-bike at e-trike. Kaya sabihan nyo na yung inyong mga kamag-anak, inyong mga kakilala na lagi hong nag-e-bike. Ako, unang malulungkot dito yung ilan sa mga kakilala ho natin. Pero ingat-ingat ho sa biyahe, mas mabuti mag-commute na lang ho na dahil para sa safety rin ho naman yan ang bawat isa. Toto Figurasyon ng Bayawan City, Negros Oriental, good morning. Antonio Carrasco, good morning ho, good morning. Tuloy-tuloy pa rin ang ating mga maiinit na balita dito pa rin po sa Magandang Umaga Pilipinas. Sa pangalan po ni Kuya Angelo Palmones, ito po si Yuel Reyes. Magandang umaga, Pilipinas! Gising na! Bango na! Kape-kape na! Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Sa pagpapatuloy pa rin ng balitaan, lalaking sospek sa kasong statutory rape sa Datu Hofer at matagal nang nagtatago na aresto sa bayan ng Raha, Buayan, Maguindanao del Sur. RH19 June Dimakutak sa detalye ng balita, June. Magandang umaga, Pilipinas! Report! Walang kawala ang isang tinaguriang top 1 most wanted person in municipal level sa kasong statutory rape na top 4 wanted sa provincial level at top 5 naman sa regional level nang maaresto ng joint elements ng Datu Hofer MPS at Raja Buayan MPS ang suspect sa barangay Sapakan, Raja Buayan, Maguindanao del Sur. Ang suspect na kinilala sa alias na Kenod, 57 years old, ay matagal din umanong nagtago sa batas at palipat-lipat umano ng lugar sa Maguindanao del Sur. Sa tulong ng Intel Community, natunton ang pinagtatagoan ng suspect sa bahaging liblib na barangay ng Pidsandawan sa bayan ng Raja Buayan. Subalit naabutan ito ng joint element sa bahagi ng barangay Sapakan. Sa impormasyon mula sa Raja Buayan PNP, walang inirekomendang piyansa ang korte para sa pansamantalang kalayaan ng suspect. Patatandaang noong December 6 ng taong 2024, inireklamo ang suspect na siya umanong responsable sa pang-aabuso sa isang 7-year-old na batang babae sa bayan ng Datu Hofer, Maguindanao del Sur. Mula sa Central Mindanao, RH19 June Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, June. Iniimbestigahan na ng Philippine National Police. Ito yung nabasa pala natin kanina. Samantala sa iba pa hong mga balita, alas 4:40,
Binulabog ng sunod-sunod na putok ng baril ang unang umaga ng bagong taon ng mga residente ng Sitio Mamara, Barangay Cabacao, Abra de Ilog sa Occidental Mindoro. Ito'y matapos na 3 beses na makasagupa ang 203rd Infantry Brigade at teroristang NPA bandang alas 6 ng umaga kahapon. Sa ulat ng militar, nagsumbong sa 76 IB ang mga residente kaugnay ng presensya ng teroristang NPA sa lugar at ginagawang panini o pangingikil sa kanila. Dahil dito naglunsad ng isang strike operation ng militar na nagresulta ng engkwentro laban sa mga armadong grupo. Isa sa mga narecover sa lugar ng engkwentro ay LBP at BPI ATM debit cards na pagmamayari ng isang Jerlyn Rose Doydora, Bachelor of Science in Secondary Education, major in English ng pamantasan ng lungsod ng Maynila. May mga na-recover din ng mga larawan ng kabataan at kababaihan. Identification card ni Stephanie Joy Borinaga, 20 taong gulang, residente ng Sitio Pagkakaisa, Sukat, Muntinlupa. Medical at hygiene kits, personal na gamit, bag, pagkain at iba pang dokumento. Nanawagan naman ang lokal na pamahalaan sa mga magulang nina Doydora at Borinaga na makipag-ugnayan sa MLGU Abra de Ilog, militar at kapulisan. Wala namang naiulat na sugatan sa nangyaring engkwentro at airstrike. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Samantala, mariin namang kinondena ni Cotabato Governor Emilu Lala Talino Mendoza ang nangyaring pagpapasabog ng granada sa barangay Dalapitan sa Matalam, Cotabato bandang alas 12 ng gabi kahapon, Enero 1. Ayon kay Governor Talino Mendoza, ang ganitong klase ng karahasan ay walang puwang sa kanilang lalawigan. Base sa paunang report, nasa 22 individual ang isinugod sa ospital dahil sa naturang pagsabog at sa ngayon ay wala namang naitalang nasawi. Pagtitiyak ng pamahalaang panlalawigan, agad na makatatanggap ng tulong ang mga biktima at makikipagtulungan nito sa mga otoridad para madakip na ang sinumang nasa likod ng nasabing krimen. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! 59 anyos naman ang negosyante ng daing na bango sa Suwal nasa lisihan. Kanyang bag na may laman na 67,000 pesos na tangay. Suspect arestado sa isang KTV bar. Nagastos agad. Alamin natin ang detalye mula kay RH38 Freddy Fajardo. Freddy. Magandang umaga, Pilipinas! Report! Luha ang dumulog sa impila ng pulisya alas 4:10 ng umaga kahapon ng isang 59 anyos na ginang na negosyante ng daing o tuyo na may pwesto sa Poblacion Sual upang magsumbong na ang kanyang bag na naglalaman ng 67,000 pesos kas ay nawawala. Agad dinatasan ni Sual OIC Chief of Police Major Vincent Jasper Magsarili ang kanyang mga tauhan na mag-imbestiga at nabatid na bandang alas 3 ng madaling araw isang lalaki ang nagkunyaring bibili ng paninda ng biktima na umali-aligid sa pwesto, subalit ng tanungan ng biktima ay sinabing hindi naman daw siya bibili at umalis na ito. Pero maya-maya pa ay muling dumaan sa harapan ng pwesto ng biktima at nang wala nang bumibili ng tinda, ang ginang ay naidlip sa kanyang upuan. Subalit paggising niya, laking gulat nito na wala na ang kanyang bag sa kanyang tabi. Nang i-review ang CCTV, nakita at nakilala ang suspect na isang 36 anyos na binatang mangingisda na residente ng Malasiki na agad nagsagawa ng follow-up operation ng Sual PNP at natagpuan ito sa isang KTV bar sa bayan at agad inaresto. Hindi naman itinanggi ng suspect ang paratang sa kanya pero ang nabawing pera rito ay 14,650,000 pesos na lamang. Kasong qualified theft o pagnanakaw ang kinakarap nga ng suspect na nasa likod ng rihas na bakal ng Sual Police Station. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, RH38 taguulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy Fajardo. Oras natin alas 4:45. Sa mga gustong manalo ng 1,000 piso, tuloy-tuloy pa rin ang ating Pasko Panalo kasama ang Pride Detergent. Si RH6 Sherwin Alfaro ay nag-iikot sa Barangay Olympia, Makati City. Muli po ang ating Malakash agent
ay nag-iikot sa Barangay Olympia, Makati City. At ang ating word of the day ay... Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng Deezer H Mini Component? Eto na! Ang ating word of the day ay retrospective. Muli ang ating word of the day ay retrospective. Magandang umaga, Pilipinas! Gising na, bango na, kape-kape na, 15 minuto bago mag alas 5. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Baka kayo po may mga importanteng lakad, huwag din kalimutan magpawa ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay, meron po yung moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved cologne. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kapadrona for sponge, baiting, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DZRH buk na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Number 1. Ultabayo. Pero sabi nga po ng mga dalubhasa, 1 oras bago matulog, 2 kapsula, mas i-enjoy natin ang mga benepisyo ng Ultabayo. Ang Ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactestrin plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan, hindi po testimonial, hindi mga kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng Ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactestrin plasma. Kaya po napaka-potent po nito pagpasok sa ating katawan, ina-activate po yung PDC, yung plasmacetoid dendritic cell, at yan po naman ang tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system. Itinataboy ang mga toxin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Nakatutulong ang Ultabayo para ma-achieve natin ang magandang tulog. Siyempre, pag magandang tulog, kompletong tulog, may panlaban tayo sa puyat, pagod, at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng Ultabayo. Kung meron pa ho kayong mga katanungan, po pwede ho kayong mag-text sa 0931-033-2871. May mga medical experts ho tayo nag-standby dyan. Lalong-lalo na yung mga senior citizen na meron pong mga maintenance medicine at medyo may pag-agam. Magtanong ho tayo sa mga medical experts yan. Ang Ultabayo po ay registrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Ito po ay available sa Southstar Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, John's Pharmacy, Mesco Drug at Curamed. Ayan At para nga pala doon sa mga bibili ng isang box ng Ultabayo Postbiotic, yung 30 capsules sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka nga ng free 100 pesos Mercury Drug gift certificate. Promo runs from August 1, 2025 to July 31, 2026 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0981 series of 2025. Mahalagang paalala ang Ultabayo, hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang umaga, Pilipinas! Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malakas Promo kasama ang Pride Detergent. May nahuli na si Sherwin Alfaro dyan ho sa Barangay Olympia, Makati City. RH6, Sherwin Alfaro. Sherwin, good morning. Yes, happy 2026, UL. Dito nga sa Barangay Olympia sa may JP Rizal sa Makati. Huling-huli natin ang bahay na ito na talagang nakatutok hindi lang sa kanilang pamumuhay kundi pati sa TV. Yan, DZRH ang kanilang pinanonood kahit na gantong oras ang madaling araw, wala pang umaga tutok na tutok. Naka-cable. Daddy, magandang umaga po. Good morning po. Ang pangalan niyo po? Rafael Martinez po. Tatay Rafael, Happy New Year sa'yo. Happy New Year po. Oo, at tuwing umaga, ano pong pinapanood yung programa dito sa DZRH? Minsan po, pag
ang paborito ko talaga si Katunying, saka si Jerry Baha. Dos por dos. Dos por dos. Yun ang natatapat ng oras ng aking ano. Oo, dahil paborito niya ang dos por dos sa DZRH. Eto, meron kagad kayong 1,000 pesos. Thank you very much. Oo, at hindi lang po yan. Ano po? Thank you very much at DCRX. At hindi lang po yan dahil kapag nasagot po yung ating word of the day, meron din po kayong tatanggaping DZRH mini component. Retrospective. Iyon! Word of the day ay retrospective. Retrospective. O ibig sabihin ay nagbabalik tanaw. Yun, no? Ba? So, kailan ba? Nung January 1, nagbalik tanaw tayo sa December 31. para kahapon lang yun, no? So, dahil retrospective ang ating word of the day, meron ka DZRH mini component. At hindi lang yan, meron pa kasama na DZRH t-shirt. At ang siksik-liglig umaapaw na Chinese New Year Medya Noche Basket para sa inyo. Tatay, hindi ka na maghahanda sa Chinese New Year. Ito na yun. Meron ka nang ihahanda sa Chinese New Year ang ating DZRH Noche Buena Basket. At hindi lang yan, meron ka pang pinakamalaki, pinakababango, pinakabago, ang pinakamapula Pride with Fabric Conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula. 2 kilo yan. Mukha ka ng Koreano pero magiging Koreano ka ulit. Salamat po ng marami. Maraming salamat, tatay. Maraming salamat. Opo, gaano katagal na po kayo nakikinig, nakatutok sa DZRH? Opo. Gaano katagal na po, tatay? Lagay ko pati yung mga drama, nasusubaybayan nyo pa. Sa radyo pa lang. Kala ko noong 2025, parang 3 araw lang nakaraan. Matagal na tayong active na taga-subaybay sa DCRH. Ay, salamat po, salamat po. Salamat po. May mga gusto ba kayong batiin na mahal nyo sa buhay ng Happy New Year? Pinabati ko lahat ng aking mga kapatid, mga anak ko, mga apo. Yun lang po. Okay, naku, maraming salamat. At syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, laging tumutok sa DZRH, baka kayo sa sunod na winner sa DZRH Pasko Panalo Promo kasama ang Pride Detergent. Aris number 6, Sugarwin Bottle para DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Sherwin. At sa ating winner sa Barangay Olympia, Makati City. Happy Friday! Kape na ho, kape na. At sa mga papasok pa ho, ngayon ay hindi pusta opisyal. January 2, 2026, may natira pa ba yung mga Christmas bonus? Marami pa rin tayong medyo ito yung pakiramdam na matagal-tagal yung buong buwan ng Enero, ano ho? Kaya tipid-tipid. Kaya lang sabi nila, wag daw gagastos sa January 1. Kaya maraming sarado ng January 1 eh. Wag daw gagastos dahil buong taon kang magiging gastador. Eh, hindi naman, nasa sariling pagpapasya pa rin ho yan, at sariling disiplina. At marami ho tayong kailangang pagtipirin ngayong taon. Marami pa rin mga issue na susubaybayan. Tuloy-tuloy pa rin ho ang inyong pagtutok sa DZRH. Makakasama nyo po sa pagbabantay sa malalaking issue ng bayan. Oras ho natin alas 4:56 ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas! Magbalitang showbiz no muna tayo. Call Me Mother na pinagbibidahan ni Vice Ganda nangunguna pa rin sa mga sinihan. Alamin natin ang detalye mula kay Tita Gorgie Rula. Tita Gorgie.
Ang pelikulang Call Me Mother ni ng Vice Ganda at Nadine Lustre pa rin ang nangunguna sa takilya ngayong Metro Manila Film Festival. Kaya lang hindi pa rin ito ganong kalakas kung ikumpara sa nakaraang taong MMFF. Pababa ito sa standard ng isang Vice Ganda movie. Iyon ang inaalala ng mga film producers sa ngayon dahil hindi na talaga interesado ang karamihang manonood ng mga pelikulang lokal. Ang iba namang filmmakers ay umaangal dahil sa sobrang mahal ng presyo ng ticket. Dati kasi ay sinasabing ang cheapest form of entertainment ang ayang panunood ng sine, pero hindi na po ngayon. Ang sabi nga ni Direk Jun Lana ng pelikulang Call Me Mother, sa 4 na miyembro ng pamilya ay hindi sapat ang 1,500 pesos para makapanood ng sine. Bibili ka pa ng merienda at may pamasahe pa. Ang sabi pa ni Direk Jun Lana sa kanyang FB post, by pricing the ordinary Filipino out of the theater, the industry hasn't just lost customers, it has lost its soul. Cinema has shifted from a shared national culture to a middle-class privilege. End of quote. Nagpahayag naman ang gobyerno ng all-out na suporta sa ating movie industry, pero kung hindi naman ito sinusuportahan ng mamamayan, paano nga naman ito uusad? Kasi gumagastos naman ng malaki ang mga tao kapag gusto nilang panoorin ang mga sikat na Hollywood films. Kaya ito ang hinaharap sa ngayon na problema ng ating movie industry. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Di tsaka yung mga naunang mga yung MMFF films nung nakaraang taon, no, quality din ho talaga sa trailer pa lang makikita mo na eh. Kaya ang tao talagang tama Tita Gorgs, ano, gagastos at gagastos ang tao. Basta quality yung panonoorin nila. Tapos na tayo doon sa panahon na magtitiis tayo sa mga wala namang kwentang bagay. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Oras natin, 4:59 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. RH! Champion Detergent, tapat po sa inyo. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. 5:01. Sa ulo ng ating mga balita ngayong araw ng Friday, January 2, 2026. 2 milyong pisong Christmas bonus ng mga kongresista itinanggi. Office of the Special Assistant to the President walang alam sa listahan ng mga proyekto ng DPWH. Ayon kay SAP Lagdameo.
Kalidad ng hangin sa Metro Manila naging acutely unhealthy matapos ang pagsalubong sa bagong taon. Higit 200 bilang ng mga naputukan na itala. Philippine National Police nakapagtala ng 0 casualty sa pagsalubong sa bagong taon, generally peaceful. At mga pangalan ng bagyo ngayong 2026 inilabas ng Pag-asa. Tuloy-tuloy pa rin ho ang ating balitaan ngayong araw pa rin ng Friday, January 2, 2026 na po. Sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones, magkarinigan tayo hanggang alas 6 ng umaga. Dito pa rin sa Magandang Umaga Pilipinas. Ito po si Yuel Reyes. Good morning, good morning! Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:03 ho ng umaga sa pagpapatuloy pa rin ng ating balitaan, mas dumami ang naitalang road crash incidents sa buong holiday season ng 2025. Ayon kay ASEC Albert Domingo, tagapagsalita ng DOH, pumalo sa 743 na insidente ng road crash ang naiulat sa buong bansa mula December 21 hanggang 31. Gate ni Domingo, mas mataas ito ng 84% kaysa sa parehong panahon noong 2024 na mayroon lamang 513 kaso. Pinakamarami anya rito ang sa Calabarzon na may 139 na kaso. Sinundan ng Central Visayas na may 115 at Davao Region na may 114 na kaso. Ang karamihan po dito ay mga rider, mga motorsiklo, 69%. Nakita ko ngayong report, no, parang rider yata yung nakasemplang 69%. Tapos yun namang pong mga nakainom, 12%. Malaki po yun, kahit sabihin mong 12 na mukhang maliit. Hindi, maraming yun. That's equivalent to mga 114 na kaso ang nakainom dun sa ating talaan. 815 sa talaan or 86% ang hindi gumamit ng kahit na anong safety accessories. Ibig sabihin, pag rider, dapat naka-helmet na approved ng DTI. Kapag four-wheeler naman, dapat po naka-seatbelt. Ang tinig ni DOH Spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo. Samantala, halos 250 kaso ng road crash injuries ang naitala sa Central Visayas mula December 21 hanggang December 31. Sa datos ng Department of Health Central Visayas Center for Health Development, pinaka nagtamo ng matinding sugat o pinsala sa aksidente ay ang mismong driver ng sasakyan o motorsiklo. Samantala, umabot naman ng 18% ang dami ng mga nasabugan ng paputok sa Central Visayas sa huling 11 araw ng taong 2025 kung ikukumpara sa kaparehong panahon noong 2024. Pinakamaraming nasaktan mula sa paputok sa rehiyon ay mula sa Cebu Province. Sumunod ang Lapu-Lapu City na may 11, Bohol na may 8, habang 5 naman ang mula sa Cebu City at mula sa Mandaue City. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Improvise lantakan nasabat ng kapulisan sa iba't ibang lugar sa Davao City sa pagsalubong sa bagong taon. June Suter ng Aksyon, Radyo Davao. June. Magandang umaga, Pilipinas! Report! Sa kabila ng pinaigting na seguridad sa pagsalubong ng bagong taon, 36 na improvised lantaka ang nasamsam ng kapulisan sa magkahiwalay na lugar sa Davao City matapos gamitin ng mga minor de edad bilang pampaputok at pampapalakas ingay. Bandang alas 10 ng gabi ng Disyembre 31, 14 na lantaka nangyari sa lata at plastik ang na-recover sa Barangay Leon Garcia, Agdao District matapos iwan ng mga sangkot ang mga ito na mamataan ang nagpapatrolya mga pulis. Sumunod namang nasabat ang 6 na improvised lantaka sa Purok 29,
Torres, Maragamot, Panakan, bandang alas 3:30 na madaling araw ng Enero 1, habang 16 pa ang na-recover sa Barangay Riverside, Calinan District. Kasunod ng reklamo ng mga residente sa matinding ingay. Ayon sa kapulisan, delikado ang paggamit ng mga improvised ng taka at maaari ito magdulot ng malubhang pinsala. Patuloy ang kanilang pagpapatrolya at paalala sa mga magulang na bantayan ang kanilang mga anak upang maiwasan ang aksidente at maparatili ang ligtas na komunidad. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, June. 104 na may ingay na perwisyong mga tambucho, muffler. Nakumpiska naman ho sa Bataan, RH37, Danny Kumilang. Danny. Magandang umaga, Pilipinas Report! Sa isinigawang serye ng mga sunod-sunod na operasyon sa iba't ibang panig ng lalawigan ng Bataan, umabot sa 104 na muffler o tambucho ang nakumpiska ng Bataan PNP na nagdudulot ito ng labis na perwisyo at nakakabulaw na ingay sa lansangan at sa mga tahimik na lugar. Nakumpiska ang 104 na tambucho mula ito December 26 hanggang January 1, 2026. Ang hakbang na ito ng PNP ay bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng kapulisan na mapanatili ang katahimikan, kaayusan at kaligtasan ng publiko. Ang mga lumabag kasama ang mga nakumpiskang muffler ay dinala sa kanilang himpilan ng pulisya sa mga lungsod at bayan para sa kaukulang dokumentasyon at pagpataw ng nararapat na multa alinsunod sa umiiral ng mga lokal na ordinansa. Binigyan din ni Colonel Martes Salvadora na may mga alternatibo at mas ligtas na paraan ng pagdiriwang ng bagong taon nang hindi nakakaabala sa kapwa. Danny Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. Makibalita naman tayo sa kalagayan ng panahon mula kay Chanel Dominguez ng DOST Pag-asa. Miss Chanel, magandang umaga. Magandang umaga po sa inyo, Sir Yuel, at magandang umaga din po sa mga kataga-subaybay po natin para sa ating weather update. Wala naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility, pero inaasahan natin yung shear line na nakaka-apekto dito sa may Southern Luzon ay magdadala ng mga mataas na tsansa ng kalat-kalat na pag-ulan dito sa Western Visayas, Albay, Sorsogon, Masbate, Romblon, Palawan at Northern Samar. Samantala, dahil sa bugso netong Northeast Monsoon, mataas din ang tsansa na maulap na papawiri na may mga pag-ulan dito sa Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, nalalabing bahagi ng Mimaropa at Bicol Region. Sa Ilocos Region naman, maulap na papawiri ang kanilang aasahan na may mga mahihinang pag-ulan. Sa nalalabing bahagi ng ating bansa, maaliwalas naman na panahon ang aasahan, pero asahan din natin yung mataas na tsansa ng localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Sa ngayon, meron tayong nakataas na gale warning dito sa seaboards ng Northern Luzon, kaya pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin mangingisda at may mga sasakyan marit pandagat, delikado po muna pumalaot dito. At yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga. Magandang umaga, Chanel Dominguez ng DOST Pag-asa. Magandang umaga, magandang umaga, Pilipinas! Alas 5 Gs ng umaga, patuloy na nakaalerto ang Philippine Coast Guard o PCG sa inaasahang pagbuhos ng mga biyaherong pabalik na mula sa holiday break. Ayon sa Philippine Coast Guard, naging maayos ang operasyon ng mga pantalan sa bansa sa unang araw ng 2026 matapos ang salubong sa bagong taon. Git ni Coast Guard spokesperson Captain Noemi Keabyab, wala silang natanggap na anumang ulat na may stranded na pasahero maging sa mga tinaguriang BC Port gaya sa Batangas, Romblon at Quezon. Pinabulaanan din ito mga report na libo-libong mga pasahero ang natenga at matagal na naghintay sa mga pantalan noong kasagsagan ng holiday rush. Pagbibigay diin ng tagapagsalita mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali kahapon ay nakapagtala ng ang PCG ng 23,500 outbound passengers at higit 18,000 inbound passengers mula sa lahat ng pantalan sa bansa. Magandang umaga, magandang umaga, Pilipinas! Naging mapayapa naman ang pagsalubong ng Pasko at Bagong Taon sa ika-6 na distrito ng Bulacan na sakop ni Congressman Salvador Pleito sa huling ligtas Paskuhan 2025 monitoring kahapon.
Wala pa rin naitatalang anumang shooting incident kabilang na ang indiscriminate firing sa distrito at wala rin napaulat na biktima ng ligaw na bala. Bukod dito ay wala ring mga nahuling nagbebenta o gumagamit ng mga iligal na paputok at mga pyrotechnic device. Gayunman may mga na-monitor na nagtamo ng fireworks pyrotechnic-related injuries, partikular sa Norzagaray na may 10 kaso at Santa Maria na may 3 kaso. Magandang umaga, Pilipinas! Aminado naman si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na magiging pinakamahirap na pagsubok ng Department of Agriculture sa taong 2026 ang pagpapanatili sa patas na presyo ng palay, pagpapalawak sa 20 pesos per kilo program at pagpapabilis sa farm-to-market roads. Ang mga prioridad anya ay mahalaga upang mapanatili ang produksyon ng bigas, mapanatiling abot kaya at mapahusay ang market access para sa mga magsasaka. Ang pinakakagyat na pagsubok anya ay tiyaking manatili ang patas na presyo ng palay at manatiling malaki ang kita upang mahikayat ang pagtatanim at masiguro ang supply ng pangunahing pagkain sa bansa. Pananatilihin din umano ng DA ang pamimili ng palay ng National Food Authority sa anihan sa Tagaraw sa presyong 17 pesos per kilo sa basang palay at 21 pesos per kilo naman sa tuyo upang suportahan ang mga lokal na magsasaka. Kinonsulta rin ang mga stakeholders sa industriya ng palay upang bigyang katwiran ang pag-aangkat ng palay at mapigilan ng imports mula sa nakapanlulumong farm gate prices. Ang pagpapanatili sa import ay naisara sa tinatayang 3.5 million metric tons noong 2025. Ayon kay Secretary Laurel ay naaangkop kumpara sa 4.8 million metric tons na inimport noong 2024. Dalawa namang individual na putukan ng rebentador sa pagsalubong sa bagong taon. Alamin natin ang balita mula sa Tacloban ni RH32 Jimmy Angay-Angay. Jimmy. Magandang umaga, Pilipinas Report! Dalawa ang naputukan ng rebentador sa pagsalubong ng bagong taon sa lungsod ng Tacloban. Ito ang sinabi ni Tacloban City Health Officer Dr. Jaime Opinion. Kinalalang biktima si Jonathan Go, 42 anyos, ng Barangay 83-A Burayan, San Jose, Tacloban. Nagtamo ito ng second degree burn sa kanang bahagi ng paa ng maputukan ng aerial fireworks. Nangyari alas 12:15 na madaling araw sa Burayan. Itinakbo sa RTR Hospital para malapatan ng Kaukulang Lunas. Samantala, alas 11 kahapon ng umaga, isang binatilyo ang nasabugan ng kwitis sa kanang bahagi ng kamay. Kinilala ang biktima na si Sani 12 anyos ng Barangay 93 Bagakay, Syudad ng Tacloban. Itinakbo sa Eastern Visayas Medical Center para malapatan ng Kaukulang Lunas. Ito na ang pangatlong kaso ng naputukan ng rebentador sa siyudad ng Tacloban. Ang una naputukan ng Piccolo noong Disyembre 25 pa. Wala dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Gising na, bango na, kape-kape na, alas 5:15. Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po ito at itinanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon nagpo-produce na sila ng high-end, mataas na uri po ng cacao beans pinoprocess para maging Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay brand ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan sa lalawigan ng Quezon. Available yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants ang Tangerine Chocolate. I-check po niyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DOST at ng DTI. Sabi po ni Dr. Helen Tan, ang Tangerine Chocolate ay 100% gawang atin, kaya dapat nating ipagmalaki at tangkilikin.
Tangerine Chocolate 100% gawang Pinoy. Number 1. Kalimutan magpawa ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay. Meron po yung moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH, book na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:22 ho ang ating oras, ngayon pa rin January 2, 2026. Sa pangalan pa rin po ni Kuya Angelo Palmones. Ito po si Yuel Reyes. Gising na, bango na! Magandang umaga, Pilipinas! Itinaas na sa Alert Level 2 ang Bulkang Mayon dahil sa sunod-sunod na aktibidad nito sa nakalipas na 2 buwan. Sa ulat ng DOST FIVOX, halos 600 na ang naitalang rockfall events ng bulkan o katumbas ng 10 rockfall events kada araw sa loob ng 2 buwan. Tumaas pa ito sa 21 rockfall events kada araw nitong huling linggo ng December 2025. Naitala rin sa bulkan ang 47 rockfall events nitong December 31 na siyang pinakamataas na insidente sa nakalipas na taon. So ito na nga yung binanggit sa atin. Maalala nyo ho yung panayam natin kay FIVOX Director Toto Bacolcol noong isang araw. Posible na nga raw pong malapit-lapit nang itaas sa Alert Level 2 dahil sa pagdami ng rockfall events. At ito nga, kahapon ay itinaas na sa Alert Level 2. Nayanig naman ang magnitude 5.1 na lindol ang Davao Occidental kahapon, unang araw ng taong 2026. Ayon sa FIVOX, nangyari ang naturang pagyanig bandang alas 10:56 ng umaga sa Jose Abad Santos at tectonic ang origin nito. Wala naman naitalang anumang pinsala matapos ang lindol, ngunit inaasahan pa rin ang aftershocks. Magandang umaga, Pilipinas! Abot sa 1.5 milyon o 5 bilyong piso na halaga ng smuggled na sigarilyo ang nadiskubre sa Malabon City noong bisperas ng bagong taon. Base sa ulat ng PNP Highway Patrol Group, isang nakamotorsiklong lalaki na may angkas ang kanilang pinara dahil sa wala itong suot na helmet. Sa halip na huminto, humarurot ang rider at angkas nito, dahilan upang hanapin o habulin sila ng mga otoridad. Na-corner ang mga sospek sa loob ng isang cargo facility sa Mabolo Street kung saan nagtago sila sa isa sa 1840-footer container van. Dito na nadiskubre ang mga kahon na hindi rehistradong sigarilyo. Arestado na 2 sospek habang iniimbestigahan pa ang bulto ng mga smuggled na sigarilyo. Kita mo nga naman. Naglunsad naman ang investigasyon ng Philippine National Police sa 1.5 billion pesos halaga ng smuggled na sigarilyo na kumpiska ng PNP HPG sa loob ng 18 container van sa isang logistic facility sa Barangay Maisilo sa Malabon. Pagtitiyak ni Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., hindi nagtatapos sa pagkumpiska sa mga kontrabando ang trabaho ng pulisya at ipinag-utos na ang investigasyon para matukoy kung sino ang may-ari at grupong nasa likod ng smuggled na sigarilyo. Matatandaang na-corner ng mga tauhan ng PNP HPG ang 2 rider sa loob ng naturang compound matapos dumiretso at hindi huminto sa checkpoint sa MH Del Pilar Avenue noong December 31. 53 anyos na farm specialist na ng isang kooperatiba sa Abra patay sa pamamaril.
RH41, Lakay Romy Gonzales sa detalye ng balita. Lakay Romy. Magandang umaga, Pilipinas Report! Patay ang isang 53 anyos na lalaki matapos barilin ng di pa nakikilalang individual habang natutulog sa kanyang kwarto sa kanilang bahay sa Peñarubia, Abra. Kinilala ng pulisya ang biktima na si Daniel Fatarug Fogok, tubo sa Sadanga Mountain Province at farm specialist sa Mount Carmel Agritourism and Training Center, isang agricultural training facility na ino-operate ng Abra Diocesan Teachers and Employees Multipurpose Cooperative or ABTEMCO. Nakatanggap ng report ang Peñarubia Municipal Police Station mula sa isang concerned citizen hinggil sa nangyaring insidente ng pamamaril kamakalawa ng gabi. Pagdating sa pinangyarihan ng insidente, nadatna ng mga pulis ang 3 nakatimbwang na tricycle malapit sa lugar. At pagpasok nila sa kwarto ng biktima, natuklasan itong nakahiga sa kama na may tama ng baril sa ulat, wala ng buhay. Lumitaw sa investigasyon ng PNP, natutulog umano si Daniel Fogok ng persang pinasok ng mga salari ng kwarto at binaril siya sa ulo na sanhin ang agad nitong kamatayan. Nasira din ang doorknob na indikasyon na persang pinasok ng mga hindi pa nakikilalang suspek ang kwarto ng biktima. Kilala si Daniel Fogok sa kanyang tungkulin sa sustainable farming and agricultural training at tambag sa kooperatiba at lokal na komunidad. Ito si RH41 Romy Gonzales para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Lakay Romy. Samantala, isa naman driver na iligal na nagbebenta ng petroleum products sa Eastern Samar inaresto. RH34 Jane Galit Bantayan. Jane. Magandang umaga, Pilipinas Report! Inaresto sa bayan ng Artiche, Eastern Samar ang isang lalaki dahil sa iligal na pagbibinta ng petroleum products. Inaresto ito ng kapulisan mula sa Artiche sa koordinasyon ng Artiche Marshals Municipal Fire Station. Ayon sa ulat ng PNP, ang nasabing ang inaresto ay lumabag sa Presidential Decree No. 1865 ng Section 3, Illegal Trade of Petroleum Products, at inaresto ito sa Barangay Balud, Artiche, Eastern Samar. Kinilala ito sa kanyang alias na si Yan Yan, 54 na taong gulang, isa itong driver at residente ng Barangay Kabatuan, Palapag, Northern Samar. Sa inilunsad na operasyon, kinumpiska sa posisyon nito ang iligal na binibinta na petroleum products, 20 jugs na may laman na 20 liters na nasabing petroleum products ang bawat isa. Ang kinumpiska ay pinagdududahan na premium gasoline na may kabuuang halaga ng 36,500 pesos. Ang lahat ng mga nakumpiska ay inventaryo. Samantala, ang nasabing akusado itong hinuli ay dinala sa Artiche Municipal Police Station para sa tamang disposisyon. Paalala ng PNP, bawal ang illegal fuel trading. Wala sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Jane. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:29. Champion Detergent. Tapat po sa inyo. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Na oras na para tayo po'y mag-ultabayo. Pero sabi nga po na madalubhasa, isang oras bago matulog, 2 kapsula, mas i-enjoy natin ang mga benepisyo ng ultabayo. Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactestrin plasma. Ito po'y dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan, hindi po testimonial, hindi mga kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactestrin plasma. Kaya po napaka-potent po nito, pagpasok sa ating katawan, ina-activate po yung PDC. Yung plasmacytoid dendritic cell, at yan po naman ang tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system. Itinataboy ang mga toxin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Nakatutulong ang ultabayo para ma-achieve natin ang magandang tulog. Siyempre, pag magandang tulog, kompletong tulog, may panlaban tayo sa puyat, pagod, at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng ultabayo. Kung meron pa ho kayong mga katanungan, po pwede ho kayong mag-text sa 0931-033-2871. May mga medical experts ho tayo nag-standby dyan. Lalong-lalo na yung mga senior citizen na meron pong mga maintenance medicine at medyo may pag-agam, magtanong ho tayo sa mga medical experts dyan.
Ang ultimayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Ito po ay available sa Southstar Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, John's Pharmacy, Mesco Drug at Curamed. Ayan ha. At para nga pala doon sa mga bibili ng isang box ng Ultabio Postbiotic, yung 30 capsules ha, sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka ng free 100 pesos Mercury Drug gift certificate. Promo runs from August 1, 2025 to July 31, 2026 only. Per DOA's FDA CFRR permit number 0981 series of 2025. Mahalagang paalala ang Ultabio, hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Number 1. Healthy Minute. Bigyan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po ito at itinanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon nagpo-produce na sila ng high-end, mataas na uri po ng cacao beans pinoprocess para maging tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay brand ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan sa lalawigan ng Quezon. Available yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants ang tangerine chocolate. I-check po niyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DOST at ng DTI. Sabi po ni Dr. Helen Tan, ang tangerine chocolate ay 100% gawang atin, kaya dapat nating ipagmalaki at tangkilikin. Tangerine chocolate 100% gawang Pinoy. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:36 ng umaga, tuloy-tuloy pa rin ang ating mga balita dito pa rin sa Magandang Umaga Pilipinas. Sa pangalan pa rin ho ni Kuya Angel, Kuya Angelo Palmones. Ito po si Yuel Reyes. Gising na, bango na, kape-kape na. Isa pa. Magandang umaga, Pilipinas! Nagbabala ang Bureau of Immigration sa publiko laban sa isang bagong stock market scam na target manloko ng mga Pilipino. Ayon sa BI, nalaman ang modus mula sa mga Pilipinong na biktima ng human trafficking sa ibang bansa. Ito yung matapos na maimbestigahan ng mga umuwing mga biktima ng trafficking na dumating sa NAIA Terminal 3 mula sa Cambodia. Kwento ng mga biktima na inuutusan silang hikayatin ang kapwa Pilipino na mag-invest sa mga pekeng stock trading platforms o investment accounts na mukhang lehitimo ngunit kontrolado pala ng mga sindikato. Ang mga tumatanggi o hindi nakakamit ang itinakdang kota ay sumasailalim umano sa pananakot, pang-aabuso at torture. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, sinasamantala ng mga sindikatong ito ang tiwala at pangarap ng mga Pilipino na may magandang kinabukasan. Paalala niya, walang lehitimong employer ang mag-uutos na mang-scam ng kapwa Pilipino o mag-invest sa mga hindi opisyal na platform. Magandang umaga, Pilipinas! Umabot na sa halos 7,000 ang naitalang insidente ng sunog dahil sa electrical issues noong nakaraang taon. Sa ulat ng Bureau of Fire Protection o BFP, mula ito sa mahigit 15,700 na naitalang sunog noong 2025. Kabilang sa mga mitya na sunog ang overloading, short circuit o kaya'y uminit na appliances. Sumunod ay ang naiwan na nilulutong pagkain o kaya ang LPG. Pangatlo naman ang dahil sa ember o baga. Ito na yung binabanggit natin kanina, epektibo na po ngayong araw ang pagbabawal sa pagdaan ng mga e-bike, e-trike sa mga highway sa Metro Manila simula ngayong Biyernes. Kabilang sa mga bawal daanan ng mga ito ang EDSA, C5 Road, Ross Boulevard at Quirino Avenue hanggang Magallanes South Luzon Expressway o SLEX, alinsunod sa umiiral na patakaran ng MMDA. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao, ang mga nasabing pangunahing lansangan ay idinisenyo
para sa mas mabilis at mas malalaking sasakyan at hindi angkop para sa mga e-trike dahil sa bilis na daloy ng trapiko, dami ng sasakyan at lawak ng mga lansangan. Posible rin anya magdulot ng panganib ang pagsasabay ng mabagal at magagaan na sasakyan sa mga nabanggit na uri ng kalsada. Pakiusap ni Lacanilao sa lahat ng e-trike driver at owner, unawain ang nasabing hakbang dahil para rin ito sa kaligtasan ng lahat na gumagamit ng kalsada. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Mamalengke muna tayo, nasa Caloocan, palengke sa Caloocan si RH23 Edwin Duque. Edwin, bumaba na ba yung ilang mga nagsitaasan itong salubong? Joel, good morning Joel. At hindi pa ramdam itong linggo ito ang pagbaba ng presyo ay sa mga vendor nasa susunod na linggo pa. Dahil doon sa walang mga delivery at halos nagbakasyon at yung iba naman ay kumita na raw noong nakaraang isang linggong ito. Pero may ilang mga gulay na yung bumaba at may ilang gulay naman na tumaas. Itong ampalaya Yuel, bumaba na ng tuluyat mula sa dating 180 hanggang 200. Sa araw na ito ay mabibili na lamang ito ng 80 hanggang 100 pesos. Ang kalabasa ay natiling 60 pesos. Ang kamatis ang patuloy na tumaas na nasa 200 pesos pa rin. Ang labanos mula sa dating 120, ngayon ay mabibili na lamang ng 90 hanggang 100 pesos. Ang talong naman ay bumaba na rin hanggang 80 mula sa dating 150, luya 200, ang sibuyas. Ito yung umabot ng 350 nung bago ang Pasko at bagong taon. Ngayon ay mabibili muna ng 200 pesos. At yung imported ay 160 pesos. Ang bawang naman ay 160 pesos pa rin. Ang sayote na dating 120, ngayon mabibili na natin ng 60 pesos bawat kilo. Sa repolyo, 100 pesos. Ito yung tumaas ng 20 mula sa dating 80. Ang carrots mula sa dating 160, ngayon mabibili na ng 100 pesos. Ang siling labuyo ang patuloy na tumataas pa rin dahil kulang sa supply. Ang sabi, kulang sa delivery. Nasa 800 pesos pa rin ng bawat kilo. Ang siling panigang mula sa dating 400 ngayon ay 200 pesos naman. Pero itong black pepper, itong siling bacopa, mula sa dating 500, mas tumas pa ng hanggang 900 pesos bawat kilo. Ang pechay bagyo, yung Tagalog ay 180 to 100 pesos. Patatas, bumaba na ng 100 mula sa dating 200. Kalamansi, mula sa dating 120, tumaas naman ng hanggang 200 pesos. Ang sitaw na tumaas ng halos 300, ngayon ay 100 pesos na lang. Yung bagyo beans naman na mula sa dating 400, ngayon ay 200 pesos. Broccoli na natiling 250. Ang kenchay, mula sa dating 500, tumaas naman uli ng hanggang 800 pesos bawat kilo. Ang celery, 150. Sa presyo ng prutas, natiling hindi naman gumalaw yung presyo ng prutas. Habang sa presyo naman ng karne, ang manok ay bumaba na ng 200 mula sa dating 210. Ang baboy, yung iba't ibang karne, pork chop at giniling, 300 pesos. Meron naman nagbebenta ng 360 ang presyo ng baboy sa iba't ibang palengke. At pataunahan, 300, ang ulihan 280, yun po, balik na sa 360 mula sa dating 380 at meron pang 400 bawat kilo. 500 ang kambing, ang papaitan 250, baka 450, habang ang presyo naman ng isda na natiling bumaba na konti ang bangus mula sa dating 350, meron ng 260 hanggang 280 bawat kilo. Ang tilapia naman ay 140. Hindi nagbago yung presyo ng mga isda, no? Matapos sa bagong taon, at iba naman ay mataas pa rin. Sa presyo ng bigas, mula 35 hanggang 80, ang lakatan 58, 80 hanggang 100 pesos. So yung ating price monitoring report mula pa rin dito sa Bonifacio Market sa Caloocan. RH23, Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Edwin Duque. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:44, master plan para sa mga major river basins muling pinag-aaralan ayon sa dating ICI Commissioner.
Alamin natin ang report mula kay RH15, Giselle Ricafort. Giselle, good morning. Good morning, Yuel. Sinimula ng kalkalin at muling pag-aralan yung master plan para sa 18 major river basin. Sabi sa DZRH ni dating Independent Commission for Infrastructure member Big Simpson, sumasaklaw ito sa 68 lalawigan, kaya malaking tulong daw yan sa malalang pagbaha nationwide. Idiniin na yung pangailangan na ma-update ang standard ng mga proyekto bilang nagbago na raw yung panahon, kabilang ang hindi pangkaraniwang dami ng buhos o buhos ng ulan. Kaya tapusin, sabi ni Simpson, sa loob ng 3 hanggang 4 na taon ang mga nabanggit na proyektong papalo ang halaga sa 800 hanggang 900 bilyon. Na-implementa na sanaan niya ang proyekto kung nagamit lamang ng tama ang 1.7 trilyong nakalaan sa flood control projects sa nakalipas na 10 taon. Kasabay nito, nilinaw na nagbitiw na ICI Commissioner na part-time lamang siya bilang advisor sa Department of Public Works and Highways. Pinayuhan niya rin si Public Works Secretary Vince Dizon na huwag susukuan ng mga proyekto sa flood control sa gitna ng issue sa katiwalian ngayon. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Giselle. Nilinaw ni Special Assistant to the President, SAP Antonio Lagdameo, na walang in-line item authority ang Office of the Special Assistant to the President o OSAP sa pagtukoy ng listahan ng mga proyekto sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Tugon ito ni Lagdameo sa sunod-sunod na ulat sa social media na nasasangkot sa OSAP sa tinatawag na DPWH Cabral Files. Paglilinaw ni Lagdameo, walang papel ang kanyang tanggapan o sinuman sa OSAP sa pagpapatupad ng anumang infra projects ng DPWH. Giit ni Lagdameo ang mga lumalabas sa internet post na nag-uugnay sa Office of the President, Executive Secretary o SAP sa DPWH document ay isang kasinungalingan at pangliligaw sa katotohanan. Samantala, iginit naman ni Palace Press Officer Claire Castro na nasa kamay na ng Office of the Ombudsman ang pasya hinggil sa pag-authenticate sa Cabral Files na ngayon tinawag na nitong Leviste Files. Tugon nito ng Malacanang sa pahayag ni Batangas Representative Lino Leviste na Office of the President ang umano'y posibleng proponent ng 8 bilyong pisong halaga ng DPWH projects batay sa hawak niyang dokumento. Ayon kay Castro, marami nang kumakalat na magkakaibang bersyon ng Cabral Files kung saan ang iba ay may written annotations at mga pangalan ng cabinet secretaries habang may ilang kopya naman na walang ganitong mga detalye. Pagbibigay diin ni Castro, hanggat walang matibay na ebidensya ay mananatiling espekulasyon lamang ang mga nilalaman nito, kaya mas mainam na hintayin na lamang ang Office of the Ombudsman na magsalita hinggil dito. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Gising na, bango na, kape-kape na, alas 5:47. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! RH! Na oras na para tayo po'y mag-ultabayo. Pero sabi nga po naman dalubhasa, 1 oras bago matulog, 2 kapsula, mas i-enjoy natin ang mga benepisyo ng ultabayo. Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactestrin plasma. Ito po'y dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan, hindi po testimonial, hindi mga kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglayan ng 50 billion cells ng Lactococcus lactestrin plasma. Kaya po napaka-potent po nito, pagpasok sa ating katawan, ina-activate po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell, at yan po naman ang tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system. Itinataboy ang mga toxin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Nakatutulong ang ultabayo para ma-achieve natin magandang tulog. Siyempre, pag magandang tulog, kompletong tulog, may panlaban tayo sa puyat, pagod, at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng ultabayo. Kung meron pa ho kayong mga katanungan, po pwede ho kayong mag-text sa 0931-033-2871. May mga medical experts ho tayo nag-standby dyan. Lalong-lalo na yung mga senior citizen na meron pong mga maintenance medicine at medyo may pag-agam, magtanong ho tayo sa mga medical experts dyan. Ang ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Ito po ay available sa Southstar Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, John's Pharmacy, Esco Drug at Curamed. Ayan,
At para nga pala doon sa mga bibili ng isang box ng Ultabio Postbiotic, yung 30 capsules ha, sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka ng free 100 pesos Mercury Drug gift certificate. Promo runs from August 1, 2025 to July 31, 2026 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0981 series of 2025. Mahalagang paalala ang Ultabio, hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Glucosa Green para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available po ang Ultaplex in coffee with stevia o dili kaya powdered drink mix. Kayang bawiin ang galaw, sigla at ganda with proper diet and exercise. Hanapin po ito sa Shopee, Lazada at ultabio.shop. Ang Ultaplex ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Maganda umaga, Pilipinas! Pitong minuto ho, bago alas 6 ng umaga, inyo pa rin pong nakakasama. Ito po si Yuel Reyes. May pa rin January 2, 2026. Mga tauhan ng Mandaluyong Fire Department na nagligtas sa babaeng nagtangkang tumalon mula sa 20 palapag na gusali, inilala na ng BFP. Detalye na balita RH5, Val Gonzales. Val, good morning. Good morning, Kuya Yuel. Pinapurihan ng Bureau of Fire Protection ang mga tauhan ng Mandaluyong Fire Department sa kanilang matapang na pagligtas sa isang babae na nagtangkang tumalon mula sa ika-20 palapag na condominium building sa lungsod ng Mandaluyong. Ayon sa BFP, ang mga tauhan ng Mahuay Fire Station ay tinawag upang tumulong sa isang emergency noong pagpasok o unang mga oras ng 2026. Agad na rumisponde ang dalawa at mailigtas ang babae mula doon sa 20th floor ng gusali. Kinilala ng BFP ang katapangan na FO1 Patrick J. Sumagaysay at Fire Officer 2 Christer Vincent Hamandron, ang mga bombero na unang tumulong sa babae at sinigurong kanyang kaligtasan. Ang babae matagumpay na nailigtas at na-turn over sa PNP. Ang insidenteng ito, ayon sa BFP, ay nagpapakita ng kahandaan ng kagawaran sa pagtugon sa anumang emergency. Ang BFP ay nagpaalala naman sa kahalagaan ng kalusugan ng pag-iisip o mental health. Kung kailangan nila ng tulong, makipag-ugnayan sa pamilya, kaibigan at profesional para sa suporta dahil ang BFP ay nananatiling nakatuon sa pagprotekta sa buhay ng mga tao ng may pagmamalasakit at profesionalismo. Ako si Val Gonzales, DJ una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Val Gonzales. Samantala, pamanuan naman ng Quiapo Church. Inilabas na ang schedule at itinerary para sa blessing of the replicas ng mga imahin ho ng itim na Nazareno. Nagaganapin ho bukas. Alamin natin ang detalye mula kay RH29, Boy Gonzales. Boy, good morning! Joel, good morning. Ayon sa pamunuan ng simbahan, magpapatuloy ang mga misa sa umaga hanggang alas 12 ng tanghali bukas to, habang magsimula naman bandang 1:00 ng hapon ang blessing o paspas sa mga replika. Pati sa plano na may dalawang pangunahing lugar sa napagtitipunan o standby areas ng mga replika. Una, sa Carlos Palanca, mula sa Barbosa, kakanan sa Villalobos, sa pasok na Plaza Miranda at lalabas sa Quezon Boulevard. Ang ikalawa, sa Carlos Palanca sa Barangay 306 sa posibleng pag-standby sa MacArthur Bridge sa Avenida at Recto bago pumasok sa Carriedo. Kakanan sila sa Estero Sagado, pakaliwa sa Carlos Palanca, pakaliwa sa Villalobos sa pasok ng Plaza Miranda at lalabas din sa Quezon Boulevard. Kasabay nito ay iniutos na ni Director Rafi Alejandro ng Manila Hawkers
ang pagpatupad ng zero vendor policy sa Villalobos Street at Estero Sagado sa Barangay 306. Iniling din ang mga kinukula ng clearing operation o pagtanggal sa lahat ng sagabal sa Carlos Palanca, yung Barbosa side at Barangay 306 side. Crossing at activity at Villalobos Street at sa Plaza Miranda. At yung maigpit din ng traffic control sa loob ng area of responsibility ng simbahan. Ang mahakbang ay isinagawa sa ilalim na rin ng utos ni Manila Mayor Isto Moreno Domagoso. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:57, itinanggi ng isang kongresista ang inilutang na impormasyon ni Batangas Representative Leandro Leviste na nakatanggap umano ng tag 2 milyong pisong Christmas bonus ang mga kongresista. Ayon kay Palawan 2nd District Representative Jose Pepito Alvarez, ang mga tseke na ipinost ni Leviste sa kanyang Facebook accounts ay well documented sa lahat ng mga mambabatas at hindi Christmas bonus. Git ni Alvarez, ang bawat miyembro ng Kongreso ay nakatatanggap ng sahod at maintenance and other operating expenses o MOOE para pondohan ang day-to-day operations ng kanilang opisina. Kabilang anya rito ang pasahod sa mga empleyado, utilities at mga pangunahing serbisyo para sa mga nasasakupan. Bumaba naman sa antas na acutely unhealthy ang kalidad ng hangin sa ilang lugar sa National Capital Region kasunod na naging pagsalubong sa bagong taon. Sa monitoring ng Environmental Management Bureau, Air and Quality Index para sa Fine Particular Matter PM2.5 sa North Caloocan at Makati ay nasa 274 habang 260 naman sa Taguig. Ang mga nabanggit na AQI level ay pasok bilang acutely unhealthy na nangangahulugang maaari itong maging banta sa kalusugan ng mga tao, partikular sa mga sensitive group gaya ng mga bata, senior citizen at may mga sakit sa puso at mga baga. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Sa balitang showbiz, si Ate V. Vilma Santos abay ilag na raw po sa media matapos ang kontrobersyal nitong pahayag. Alamin natin ang detalye mula kay Tita Morley Alinio. Tita Morley. Gising ng showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Matapos maintriga, ma-issue sa linyahang nasa ibaba kayo at kami ay nasa itaas ni Ate B, ay tila may siper na ngayon ang nag-iisang star for all season. Umiiwas ito ngayon sa mga interview. Hindi nagbibigay komento. Katwiran ay ayaw na muli na ma-misinterpret ng mga tao si Ate B. Nasa totoo lang, walang mali siya, walang panlalait at walang pagmamataas sa ginawa umanong pagpapahayag noon ni Ate V. Lamang ay nabigyan ng kakaibang interpretasyon ng mga taong galit sa kanya. Well, sa ngayon, kahit mga taga-showbiz, kahit anong form ng media, ay hindi na muna nagbibigay pahayag itong si Ate V. Tumatanggi muna ito sa mga interview para iwas intriga na, para iwas maging pulutan uli siya ng mga komento ng mga galit na netizens kaugnay sa malawakang pagnanakaw ng pondo ng bayan. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Tita Morley Alinio. Yan na po ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa Magandang Umaga Pilipinas ngayong Enero 2, 2026. Maraming salamat ho sa pagsama sa ating programa at sa loob ng 2 linggo tayo ho ay nagkarinigan mula alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Sa susunod na linggo, balik na ho si Kuya Angel at ang ilan hong mga kilala nyo anchors dito pa rin sa DZRH. Samantala ho, mamaya alas 12 naman ang tanghali, magkita-kita ulit tayo para sa MBC TV Network News.
Monday to Friday ho yan at tuwing Sabado naman po alas 12 ng tanghali para sa RH Balita sa DZRH Radio at DZRH Boom Balita naman Saturdays din po yan 5 to 6 p.m. Ito pa rin po ang inyong lingkod sa pagbabalita sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones. Ito po si Yuel Reyes. Susunod na ang 2x2 at ang ACS Balita muli. Happy New Year sa ating lahat. This time check is brought to you by ACS.